Bukas, patay kayong lahat. Matapos ang gulo sa bar, nakipag-inuman si Santino kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nag-iinuman, nilapitan siya ni Erica at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Erica na hindi siya sanay agad makipagkaibigan sa mga hindi niya kilala, kaya ganoon ang naging asal niya kanina. Hindi maitago ni Santino ang galit at pagkainsulto sa ginawa ni Erica. Sinagot niya ito ng diretsahan at sinabing wala na siyang balak makipagkaibigan pa. Napahiya si Erica sa naging sagot ni Santino at halatang hindi niya ito inasahan. Samantala, sa loob ng pasugalan, abala sa pagsusugal sina Miguelito at David. Biglang tinukso ni Miguelito si David, sinasabing mukhang nauubos na ang pera nito at baka wala na siyang panustang ipagpatuloy ang laro. Ngunit mayabang na sumagot si David. Sinabi niyang mayroon pa siyang ipupusta, hindi na pera, kundi babae. Tinuro niya si Attorney Vera bilang kanyang ipupusta na wala namang kamalay-malay na ginagamit siya ni David sa sugal. Agad naman pumayag si Miguelito. Hindi siya nagdalawang isip lalo na nang makita niya ang itsura ni Attorney Vera. Sa kabilang dako, pinag-uusapan ng pamilyang Benito ang kanilang sitwasyon. Isa sa mga kasamahan ni Paeng ang nagsabi na nakakatakot daw ang nakausap nilang lalaki, si Ramon. Ikinuwento niya na nakakakilabot ang pakiramdam habang kausap ito. Diretsahan namang sinagot ni Paeng, sinasabing si Ramon ang ama ni Tanggol. Isang tao na hindi basta-basta dapat binabangga. Sa loob ng mansyon, galit na galit si Ramon habang pinagdududahan niya ang pamilyang Benito. Sinabi niya na parang baguhan lang ang dumukot kay Tanggol. Base sa kilos at galawan ng mga ipingit naman si Madonna, binigyang babala ang lahat na baka hindi tumupad sa usapan ng pamilyang Benito at mukhang gagamitin lamang sila para sa pera. Hindi siya naniniwala na kusa nilang pakakawalan si Tanggol. Naisipan ni Enteng na gumawa ng paraan, lalagyan nila ng tracker ang bag na naglalaman ng pera. Sa ganitong paraan, kahit saan padalhin ang pera, malalaman nila ang galaw ng... Sa kampo ng pamilyang Benito, nakatulog ang isa sa mga bantay ni Tanggol. Nakakita ng pagkakataon si Tanggol na tumakas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Agad pumasok si Fatima at nahuli siya sa akto. Pinagbantaan ni Tanggol si Fatima. Tahasan niyang sinabi na hindi ordinaryong tao ang kalaban nila at hindi nila alam ang panganib na haharapin nila kapag pinagpatuloy nila ang ginagawa. Diretsahan ding sinabi ni Tanggol na ang kanyang ama ay hindi basta-bastang tao. Mayroon itong maraming tauhan at kung hindi sila titigil, siguradong bukas ay mapapatay sila lahat ng pamilyang Benito. Di ordinaryong taong tatay ko. Marami siyang mga tauhan at tinitiyak sa'yo. Habang patuloy ang pagsubok ng pamilyang Benito na kontrolin ang sitwasyon, lalo namang lumilinaw ang panganib na kanilang hinaharap. Hindi nila lubos na alam ang bigat ng kalabang kanilang kinakaharap. Ang pamilya ni Tanggol, lalo na si Ramon. Sa kabilang banda, nagiging mas personal at mas matindi ang tensyon sa pagitan nina Santino at Erica, at sina Miguelito at David ay mas lalo ring nalulubog sa komplikadong laro ng kapangyarihan at panlilinlang. Unti-unti nang umiinit ang mga tagpo at ang malaking banggaan ng mga kampo ay hindi na maiiwasan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.